Yehey! Tutor Sara, nasa ikalawang linggo na tayo ng second quarter para sa pre-calculus. At hello muna tayo sa mga maagang pumasok sa ating live stream. Yes, magandang buhay, Tutor Erwin. Ayan, sa ating mga estudyante, don't forget to comment your name and your school name para naman ma-shoutout namin kayo. Isama na rin pati ang SDO kung nasaan ang school. Pero bago 'yon ay syempre paki-share na po, no? Paki-share po ang ating live stream sa EdTech Unit FB page, DepEd Tayo FB page, at ang YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, at DepEd TV. Paki-share na po para marami tayong makasama ngayon sa ating talakayan sa ikalawang linggo. Pero hello muna tayo sa mga, hindi na natin isa-isahin dahil napakarami na nag-comment, Tutor Sara. Pero ang gusto kong i-shout out yung mga schools at nangungunang iyong paaralan sa nag-comment. So hello sa mga students natin dyan sa Eusebio High School, SDO Pasig City, at pumapangalawa sa nag-comment ang taga Jones Rural School ng SDO Isabela. Ayan. Ayan. So hanggang Teacher Zara, ang taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. At talagang hindi tayo iniiwan ng mga ating mga supportive school, Tutor Erwin, at sila pa din ang mostly nakikita natin dito sa stream, no? So kung may mga friends kayo from other school na meron ding STEM strand, so don't forget to share our stream, ayan, and then invite nyo sila dito para mas marami, mas happy, syempre, di ba? Ayan, shoutout natin sila, Tutor Erwin. Ayan, hinahanap ko kung merong mga iba. Ayan, syempre, mga students, ang dami-dami na nila eh. Tutor, meron tayong nanonood from Anoling Elementary School. Hello po kay Miss Marie Guevara. Ayan. O kahit elementary, Tutor Sara, nanonood sa iyo. Tutor Erwin, no? Nanonood sa atin, Tutor Erwin, si hindi na talagang may gustong mag-advance ng mga pre-calculus at syempre no hindi may mga colleges din tayo na nanonood sa atin na nagre-recall ng kanilang mga natutunan nung sila ay nasa senior high school pa lamang at meron din tayong mga nasa junior high school na gusto ring mag-advance for pre-calculus. Ayun. So Tutor Erwin, ayan. So, para mas mabilis tayong matapos ngayon at mas marami tayong ma-share sa kanila na kaalaman, okay? So, pusuan nyo na ang ating stream kung ready na ba kayong matuto sa araw na ito for our pre-calculus quarter 2, week 2. Ayan. So, tingnan natin, Tutor Erwin, kung ready na nga ba sila na matuto sa araw na ito. Si JC Happy nagpapa-shoutout. So, shoutout sa iyo at sa iyong mga kaklase na nandito shoutout shoutout kay JC. Ang aga niya ngayon. At meron din diba? Tutor Zara, no? Meron din sa San Miguel National High School si Romel Paulite Jr. Ayan, shoutout sa mga taga SDO Bulacan, San Miguel National High School. Ayan, so Tutor Erwin, marami nang pumupuso sa ating stream. So, let us start na, no? So, ayan, so every Friday, 4:40 to 5:20 p.m., pakishare po ang aming stream ni Tutor Erwin. And so, our Tutor Zara, paalala ko lang, pag may nakalimutan kaming i-shoutout na school, ay i-comment nyo lang po dahil ang hirap mag-backread sa mga comments, no? Dahil ang dami na talagang excited, kaya ang dami na natin na nasa comment section. Kaya pag nakalimutan namin i-shoutout ang school ninyo, gusto namin i-shoutout lahat ng school na nandito, i-comment lang po uli. Ayan. So, ma-share ko lang, Tutor Erwin, no? Kasi ang ating pinag-aaralan ngayon sa pre-calculus is one of my favorite branch ng mathematics, which is trigonometry, no? So, excited akong i-share sa mga estudyante natin itong topic na to. Ayan, so sa dami ng applications na makikita sa ating paligid, no? So hindi lang naman ito yung branch ng mathematics na may application. But then, nung nag-aaral kasi ako niyan, talagang napaka
galing ng mga teachers ko, no? So, shout out sa aking mga teachers dyan sa Manggahan High School nung ako ay ang ano mo, no? Puno Yes, grade mo sa oo. trigo, no? Hindi ko alam. Shoutout nga pala sa mga sa mga teachers ko nung sa PUP teachers natin, Tutor Erwin. Sa professor natin sa PUP. Sa PUP Santa Mesa, Manila. Ayan. So, shoutout din sa kanila. No? Shoutout ko rin ng mga magagaling na teachers, mathematics teachers ng Magahan High School. Ayan, kung saan ako nag-graduate ng high school. O yan, so start na tayo for our week 2 na ating topic. Ayan, so kamustahin natin ang kanilang nalalaman. So tingnan natin kung talagang fresh pa sa kanila ang topic na to. So we have illustrating angles in standard position, coterminals, and different circular functions. So that's for our second quarter, week 2. Okay, so for our learning objectives, at the end of the lesson, you are expected to first define the standard position of angles, coterminal angles, and the different circular function. And second, we have give some illustrations of angles in standard position, coterminals, and different circular functions. Ayan, so dalawa kasi ang topic natin ngayon, no? So pinagsama natin yan. Okay, so let's have a Tutor recap. Zara, bago ka mag-recap, Yes, Tutor may Erwin. pumasok na na mga students from Ramon National High School. Ayan, shoutout sa ating bagong eskwelahan, no? So, nakita natin sila dito last week, no, Tutor Erwin. At Yes. sana'y magtuloy-tuloy, makasama natin sila hanggang sa ating last episode. Okay, at magkakaroon na naman tayo ng mga panibagong most supportive school, Tutor Erwin. Shoutout sa mga taga Ramon National High School. At meron din sa Dinyog National High School sa Dilasag, Aurora. No? Aurora. Ayan, shoutout po sa inyo. Ang dami na nating school na nandito sa loob. Kaya nga, Tutor Erwin, no, nakakatuwa. So please, pakishare po ang aming screen at talagang matutuwa po kami, no, na i-share po sa mga STEM strands ang ating pre-calculus lesson. At hindi lang natin nililimit sa STEM, Tutor Zara, no? Yes, Tutor Erwin. Kahit ang pre-calculus ay sa STEM ino-offer, pero syempre open pa rin tayo sa lahat ng students mula elementary at hanggang college, no? Pwede nyo nga panoorin ang ating... Tutor Erwin, may nakita kang bagong school ulit, no? From San Mariano National High School of SDO Isabela. Parami na ng parami ang mga eskwelahan natin from SDO Isabela. Hello! Meron pa from Cabiao Senior High School, SDO Nueva Ecija. Ayan. Oh, ayan. Padagdag ang ating SDO, Tutor Erwin. At ayan nga, so simulan na natin ang ating lesson for having a recap. Ayan, so. Okay, so yan ang ating unang tatandaan. An angle is in its standard position if it's plotted in an XY plane. Okay, its vertex is located at the origin and its initial side is located at the positive x-axis. Okay, ayan. So, nakikita nyo, no? So, ito ang ating initial side, yung nasa ating positive x-axis. At yung ating vertex ng angle ay nasa origin. So, yan ang angle in standard position. Okay? Yan. So, second. Okay, so ito din, second example. So, we have here. So, ito ang ating initial side. Okay, so this is our initial side. And then, we have here vertex at the origin still, no? Okay. Basta Tutor Zara, no, ang initial side lagi nasa positive x-axis. Yes, isa lang ang gumagalaw, no? Isa lang ang umiikot. Yun yung terminal side. That's the terminal side. Okay? Ayan, nare-refresh na ba? Okay, so meron pa, no? Okay, if two or more angles are in their standard position and their terminal sides, ito nga yung sinasabi ni Tutor Erwin na yung gumagalaw sa ating angle, no? Are in the same place, then these angles are co-terminal angle. So, ano kaya ang ibig sabihin no? So, etong dalawa ay nasa standard
position. So, kitang-kita nyo, no, pareho ang kanilang posisyon. Okay? Pareho ang kanilang posisyon pero magkaiba ang kanilang measurement. Okay? Kasi, eto, okay, yan. So, hanggang first one, so nandito siya, no? Eto kasi, umikot na siya ng one rotation. Okay? So, one rotation, bumagsak pa rin siya doon sa same place as our alpha. Okay? So, ibig sabihin yan, same sila ng position, pero magkaiba sila ng measurement or yung degree or yung radian nila. Okay? Ayan. So, next. Ayan. So, tingnan natin, no, kung natatandaan pa ba nila, okay, ang less nila for coterminal. Okay, so ihanda na mga keyboard warriors natin dyan. Ihanda na ang ating mga daliri para sa pagpindot ng tamang sagot sa ating comment section. So ang una nating problem is find the coterminal with negative 58 degrees that has a measure. So ano ang first condition na hinihingi natin? Between 0 and 360 degrees. So hanapin natin yung coterminal na nasa gitna ng 0 degrees and 360 degrees. So ano kaya yung coterminal ng negative 58 degrees? So i-comment natin sa ating comment section, number 1, tapos yung ating sagot. Okay? So, comment na! Ayan. So habang nagko-comment sila, Tutor Zara, meron pang isang school sa tayong nakapasok from Anislag National High School. Yan, shout out sa mga taga-Anislag National High School. Hindi ko na nabilang kung ilang school na, Tutor Zara, nasa 10 na yata, no? Ang na-shoutout natin. Yes, Tutor Erwin, at yan, at talagang nakaka-overwhelm, Tutor Erwin, na nadadagdagan ng mga schools na nai-invite ng ating mga tuties, at madaming nakakapanood sa atin. At maraming salamat na patuloy nyo kaming sinusuportahan at alam namin na makakasama namin kayo hanggang last episode. At hindi pa huli ang lahat para makapasok sa ating mga badges. Diba, Tutor Erwin? Yan. So sabi nyo nga, diba, hahabol kayo ngayong quarter. So tingnan natin kung sino ang makakaabot hanggang advanced badge. Okay, so inuulan na tayo, Tutor Erwin, ng 302 Yes, 302 degrees. Okay, so let us check if the answer is 302 degrees. So that is correct. Okay, yeah. So let's have number 2. How about between negative 720 degrees and negative 360 degrees? Okay, wait lang, Tutor Erwin. No? So paano natin nakuha si 302 degrees? So ang gagawin lang natin ay mag-a-add lang tayo ng 360 degrees kay negative 58 degrees, no? Yan. So, negative 58 degrees plus 360 degrees. That's why we get 302 degrees. Okay? Yan. So, since... Tutor Zara, shout out ko lang ang aking school, Buting Senior High School. Pumasok na rin sila. Ayan, shout out sa mga taga-Buting na Senior High School at congratulations. Ayan, sa... At actually, Tutor Zara, ito naman ay paghanap ng co-terminal, pwedeng mag-add ka lang ng 360 or mag-subtract ng 360. Depende kung saang quadrant siya hinahanap. So, huwag kayong titigil sa pag-a-add ng 360 or pagma-minus ng 360 hanggang hindi siya pumapasok doon sa interval na hinihingi natin. So, tingnan na natin kung ano yung sagot nila for number 2. So, sabi nila, negative 418 degrees. So, shout out dyan sa mga nakakatama ng sagot because the correct answer is negative 418 degrees. So, this time naman, Tutor Erwin, nag-subtract naman tayo ng 360 degrees kasi yung interval natin is less than negative 58 degrees. So,
umurong tayo ng umurong tayo ng 360 degrees, no? So isang urong pa, Tutor Erwin, between 1080 degrees and Negative. negative 720 degrees. Ayan. Ayan. Isang Shout urong out pa. muna. Shout out muna kay Sir Norlito Mendaros Magalona ng teacher siya, Tutor Zara ng Anislag National High School, SDO Albay. Ayan. So, sir, hello po at salamat po sa pagtitiwala na ibinigay niyo po sa amin dito sa pre-calculus po, no? Na ipagkatiwala niyo po ang inyong mga estudyante. Shout out po sa inyo. Ayan, so Tutor Erwin, inuulan na tayo ng negative 752 degrees. So, umurong na naman sila kasi that's between negative 1080 and negative 720 degrees. So, another subtract, no, ng 360 degrees, no, from negative 418 degrees. So, hindi na sila lalayo, no, kasi nandun na yung value natin kanina. Tutor Zara, i-correct ko lang, no, kasi may mga nagsagot din ng positive 752 degrees, walang negative. Take note, importante po dito sa measurement of angle yung sign na negative, no, kasi ito yung magsasabi ng rotation yung ng ating terminal side, kasi kung clockwise or counterclockwise, no, Tutor Zara. So pag negative ang sagot, siya ay tama, clockwise. Clockwise rotation. So if the angle rotates in a clockwise manner, so ano yon, pa-negative ang ating angle. Okay? So negative 752 nga ba? So let's see. Okay, negative 778, Tutor Erwin. So class, okay, tandaan po natin, no, mahalaga po ang pagma-minus, no, so wag po tayo maging careless sa subtraction ng integers. Ayan, so practice makes perfect, 'di ba, Tutor Erwin? Syempre, hindi na makaila sa atin. Syempre, kahit tayong teachers, nagkakamali rin naman sa operation, but then kapag nagpa-practice tayo, syempre, malilesen natin yung mga mistakes na yan, no? So we have negative 418 degrees. So pwede na tayong mag-start doon. Okay, then subtract 360 degrees and that gives us negative 778 degrees. Okay, so let's have, okay, so between 720 degrees and 1080 degrees. So let's see. Okay, siguro Tutor Erwin, nalito sila dito. Sa tingin ko, nalito sila sa ating interval, no? Kaya siguro may sumagot ng positive 752 kanina, Tutor Erwin. So tingnan natin. Ayan. So ano kaya ang sagot natin dito? So we have between 720 degrees. Okay? So wala pa akong nakikita na sagot natin for number 4. Okay? So what is the answer for number 4? So may nagsagot is Kyla answered 1022 degrees. Okay? Same as with Alduin. Luisa. Okay, so sabi ni Judel is 662 degrees. Okay, same as with Denmark, 662. Okay, so tandaan natin, no, dapat pasok siya doon sa ating interval, no? So 662 is a coterminal, but okay, we're looking for an angle between 720 degrees and 1080 degrees. So therefore, the answer is 1022 degrees. Ayan. So ulanan naman ng puso ang inyong mga sarili at kitang-kita naman na nakukuha nyo ang ating topic for today. Okay, ang topic natin for the week. Ayan. Ayan, so nakakatuwa naman. May delay lang na comments. Oo, may nade-delay at ano na natin yan. Normal na yan sa atin dito. Okay lang ma-delay yung comments, no, Tutor Zara? Wag lang ikaw ang ma-delay.
Oo, naku na mahirap 'yun. Ayan, so let's see. Okay, so punta na tayo sa ating second topic. So tingnan natin. So marami nang pumupuso at I think handa na sila for our next topic. Since marami na ako nakikitang puso dyan at nakakatuwa naman dahil talagang ibinibigay nila ang kanilang mga puso sa ating Tutor Erwin. At ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila dahil every Friday nandito sila sa atin. No? Correct. Magandang ano na yon, magandang... At hindi sila bumibitiw, Tutor Zara, mula Yes, umpisa Tutor. hanggang matapos yung ating session. Yung Yes, ating number of views ay consistent. So maraming salamat po. Thank you sa inyong lahat. So we have here circular function. So for our illustration, we have this, okay, an angle of measure theta shown in the figure. The angle theta is in its standard position. The point P, XY, okay, so we have here, lies on the circle and the terminal side of the angle theta. So ito yung ating terminal angle. Okay, ayan. So next naman. So as shown in the figure, okay, we let R be the distance of the point P to the origin. Okay, X be the horizontal distance. So we have here. Okay, and Y be the vertical distance from the x-axis. So, nakabuo tayo ng, anong nabuo natin, class? Okay, nakabuo tayo ng right triangle. Okay, so, makukuha natin yung value ng R, okay, using Pythagorean theorem. So, we have R is equal to the square root of x squared plus y squared. Yan. So, sa mga grade previous grade natin, no? So, na-introduce na sa atin to, okay? Then, magre-refresh lang tayo. Ano-ano ba yung mga circular functions na yan? No? So, malaman natin mamaya. So, we have a right triangle with hypotenuse R and side X and Y. So, the vertices of the right triangle are O, ito yan, and O, P, okay, and the right angle form as side Y is perpendicular to side X. Okay. Yan. So we have 6 circular functions or trigonometric functions. So first, we have sine of theta. Second, we have cosine of theta. Okay, so yung mga nandito sa right niya, ito yung yung maiksing term niya na lagi natin gagamitin. Okay, yan. So, denoted by cos theta. Tangent of theta denoted by tan theta. So, cosecant of theta, we have secant of theta, and cotangent of theta. Okay, yan yung ating 6 na circular functions or trigonometric functions. Okay, so let us define by one. Ano nga ba itong sine of theta? Okay, so denoted by sine theta, it is the ratio of the length of the side opposite. So, ito yung angle natin. Side opposite to that is y, and the length of the hypotenuse r. So, ito yun. So, side opposite, which is y. Okay, and then our hypotenuse r. Okay, so it is given by sine theta is equal to opposite over hypotenuse, and that is equal to y over r. So, para mas madali nating matandaan, no, sa ating pag-aaralan, no. So, y over r siya. Okay, so we have cosine function. So, cosine of theta denoted by cos theta. Okay, so we have the length of the side adjacent, okay, to the angle theta, and the hypotenuse r. Yan. So, sabi nga nila, no, SOHCAHTOA. Ayan. So, kanina si Riza sumagot siya ng right triangle. Tutor Erwin. Ayan. So, marami pa na sumagot. Na si SOHCAHTOA.
Yes. Okay. So malay mo biglang lumitaw dito si Pythagoras, Tutor Erwin, no? Ayan. So we have Resha, sabi niya Sokatowa. Oo. So yun ang ating first three functions. So we have here cos theta is equal to the adjacent over hypotenuse, and that is x over r. Okay, so for tangent theta, tan theta, so that is opposite over the adjacent, okay, to the angle theta. Okay, so we have y over x. So nandito naman yung mga reciprocal, no? So this is cosecant function, the reciprocal of sine function. Okay, so since it's reciprocal of sine function, therefore cosecant theta is equal to r over y. Okay, then we have secant function. So sec theta. Okay, so we have here the ratio of the length of the hypotenuse r. Okay, and the length of the side adjacent x. Okay, so the reciprocal of cosine theta, and that is secant theta r over x. X. Yeah, so we have cotangent function, our last trigonometric function, which is the reciprocal of tangent. So that is cot theta adjacent, okay, side adjacent over the side opposite. So that is x over y. Okay. So, so activity na tayo, no? So para makita natin kung magagamay nila ito. So, given an angle theta, the six circular functions are sine theta, which is y over r, cosine theta, which is x over r. We have tangent theta, which is y over x. Cosecant theta equals r over y. Then we have secant theta with r over x, and cotangent theta equals x over y. Okay, yan. So, pa-comment naman dyan ng uwu. Okay, kung ready na ba kayo sa ating example? Okay, comment uwu. Tutor Erwin, ayan. So, talagang buhay na buhay ang dugo ng ating mga estudyante ngayon. Ano? Ayan. Kasi So, favorite mo, sabi mo, favorite mo ang trigonometry. Favorite din nila, syempre. kaya nga, Tutor Erwin, so buhay na buhay ang kanilang dugo. Yan sa araw na ito, Tutor Erwin. At hindi ko mabasa ang mga comments sa sunod-sunod nilang sagot, Tutor Erwin. At nakakatuwa naman, no? Cutie daw, cutie. Ayan. So, cutie uwu. Okay, so, example number 1, if sine theta, okay, is 12 over 13. So, nakikita ko na ready na nga sila, no? So, in quadrant 1, find the remaining circular function. Okay. So, anong gagawin natin? Sige nga, try nga natin. Ano ang una nating step? Okay, kung natatandaan nila, Tutor Erwin, ano yung una nating step na gagawin para makuha natin yung remaining circular functions natin? Tutor Sara, no, importante yung quadrant dyan, no? Quadrant 1. Yes. So, ibig sabihin, since nasa quadrant 1 siya, dapat positive ang x, no? X and y ay parehong positive. Yes po. So, ibig sabihin, ang all circular function natin ay magiging positive since x and y both positive. And take note po, ang r natin or ang value ng radius or ng r natin dito is always positive. Okay? Correct. So, saan, ha? Ang r is always positive. Ang pwede lang mag-negative ay yung value ng x o yung value ng y. Pero since itong example ay nasa quadrant 1, automatic ng x and y natin ay, so ibig sabihin x, y, and r, lahat yun positive pag nasa quadrant 1. Tutor Erwin, no, ang daming naghahanap ng x nila dito sa stream natin, Tutor Erwin. Okay. Hanapin yung x. Okay, hanapin natin yung value ng x. Kung meron nga ba. Tarot. Bakit, kung may value siya, bakit siya naging x?
Ayan. So, Sige na tingnan nga. natin. Live na nga. Okay, sige na nga po. Hahanapin na nga po namin Huwag niyo nang para po tanungin sa si inyo. Tutor Zara kasi baka hindi Okay. siya, baka malito siya kung sinong ex yun. Okay po. Ayan. So, syempre i-plot muna natin. Saan natin matatagpuan yung sine theta equals 12 over 13? So, since ang sine theta ay opposite over the hypotenuse, so we have opposite, so yung 12, and then yung hypotenuse natin, which is r. So, that is 13. So, we're looking for x. Okay? Yan. So, yan yung hinahanap nyo sa akin, yung mga x. Okay. So, now, okay, ano ang ating gagamitin para mahanap natin yung x na yan? Paki-type nga kung anong theorem yun. Paki-comment. Paki-comment naman dyan. Ano ang gagamitin nating formula or anong gagamitin nating theorem or anong gagamitin natin para makuha natin yung value ng Ayan. x. Sumagot na si Ayan. So sabi ni Jidil at ni Kayla ay Pythagorean theorem. Sinundan din ni Dave. At ayan, sunod-sunod na nga po sila. So, tama po. So, gagamitin natin ang Pythagorean theorem. So, we have r is equal to the square root of x squared plus y squared. Okay. So, substitute lang natin kung anong given ang meron tayo. So, meron tayo ditong r, that is equal to 13, x, unknown, and then we have a y. So, substitute natin sa y. So, that's why we have 12 squared here. Then, square both sides of the equation. That's why we have 13 squared is equal to, makakancel na yung square root, no? So, x squared plus 12 squared. Okay, then simplify na natin. So, 13 squared is 169. Transpose natin si 12 squared, which is 144 on the other side of the equation. So now we have x squared is equal to 25. So therefore, x is equal to positive negative 5. So tandaan class ha, dalawa ang value na nakukuha natin dito sa x at saka sa y, no? Pero depende sa quadrant kung ano ang pipiliin natin, either positive or negative. Since ang condition natin dito ay nasa quadrant 1 siya, therefore, ano ang pipiliin natin na x? Positive po ba o negative? Okay, kasi sabi lang ni Tutor Erwin yan kanina, di ba? No, so ano ang pipiliin nating sign for x? Is it positive or negative 5? Okay? Sinong x ang pipiliin mo? Yes. Okay. Yan. So, sabi nga ng ating mga magigiliw na estudyante, positive 5, Mr. Erwin. So, tama po yun, no? Since our theta is located in quadrant 1, so therefore, we're going to choose positive 5. Okay? Yan. So, meron na tayong okay, sine theta is 12 over 13. So, paano kaya natin makukuha ang cosine theta? Sige, Tutor Erwin, tingnan natin. Ano ang magiging cosine theta natin, which is x over r. Ano ang x over r natin? Okay, tingnan natin sa ating comment section. Natandaan lang naman nila yung SOHCAHTOA, no? Yes, Tutor Erwin. Kaya lang ito, kailangan maging familiar din sila at masanay din sila sa paggamit ng x, y, and r. Okay, ibigay na nila yung ratio. Ano ang ratio for cosine theta? Yun ang hinahanap natin. So sabi ni Akisha, 5 over 13. Ni Aliza, 5 over 13. Rochelle as well. Okay. So, ayan nga, no? So, tingnan natin. So, cosine theta, correct. Your answer is correct, no? So, 5 over 13. So, sunod na natin, Tutor Erwin. How about tangent theta? Okay, yan. So, ano naman ang magiging value ng ating tangent theta? Okay, the ratio for tangent theta is opposite over adjacent or y over x, no? So, y over x. So, ano magiging tangent theta natin? So, sabi ni Rochelle, 12 over 5.
Ayan. So, si Ronaldine, parang kanina pa yung sagot niya, no? 5/13. Kami ni Aliza, 12/5. Ayan. So, inulan na tayo ng 12/5. So, let's see. Okay, so the correct answer is 12/5 for tangent theta. Okay, so tingnan naman natin. So how about, ayan na, lumabas tuloy. Sorry naman, So, napindot. actually, Tutor Zara, pag na-identify na nila Ayan. yung sine, cosine at tangent, Yes, Tutor may Erwin. reciprocal na lang naman yung Yes, secant, kukunin cosine nyo na at lang cos. yung reciprocal. So, the reciprocal for sine theta is cosecant theta. So, gagawin nyo, kukunin nyo lang yung reciprocal nito. So, we have 13/12. So, that is r over y. Secant theta is 13/5, or the reciprocal for cosine theta. And then, last, we have the cotangent theta, which is 5/12. Ayan. So, but ang bilis ng time, Tutor Erwin. Oh, Tutor Zara, wala na naman tayong oras. No? Ayan, so, 40 yun nga, minutes na naman. so binigyan naman na natin sila ng hint na ang pagpili ng value ng x and y ay nakadepende sa kung anong quadrant nakaposisyon ang ating theta. Okay? So, ayan ang ating activity sana. Okay? So, for quadrant 2, pasadahan lang natin ng mabilis. Okay? So, sin sine theta and tangent theta lang naman. Okay? So, ayan ang position niya. So, sa quadrant 2, positive ang y natin. Okay? Ang x natin ang negative. So, we have -21. Ma'am, bakit po -21? Kasi ang x, or value ng x natin in quadrant 2 is negative. No? And Ayan. R is always positive. Take note, And R is yes, always R positive. is always positive. So, ganun pa rin, using Pythagorean theorem, makukuha natin ang y is positive, negative, 20. Okay? So, anong kukunin nating y? Positive po ba or negative? So, tandaan, no? Ang theta natin ay nasa quadrant 2. Therefore, ano ba ang sign ni y na nasa quadrant 2? So, positive ang y pagdating sa quadrant 2. So, therefore, ang ating tatlong value ay negative ang ating 21, positive ang ating 20, and r is always positive, and that is 29. So, ang hinahanap lang naman natin ay sine theta, and that is y over r. So, we have 20/29. Okay, yan. Then, we have tangent theta. Okay, ano yung y natin? 20/-21. So, ayusin lang natin ng konti, and that is -20/21. Okay, yan. So, Tutor Erwin, so pwede nila tong gawin sa bahay, okay, for exercises. Mukhang halatang nabitin sila, Tutor Zara, dahil sa mga Oo. comments. Ito At ang saka pwede niyong sumasagot pa gawing sila, Tutor Erwin. moment. Bonding moment. Yan. Banding moment sa inyong mga calculator, sa inyong mga papel at ballpen. So if tangent theta is 35/12 in quadrant 3, find the remaining circular function. So tandaan nyo ano ang magiging sign ng ating x and y pagdating sa quadrant 3. So you need to consider that. Okay? Ayan. So, thank you sa pagsama. Ayan, Tutor Erwin. Ayan. Ayan. So, maraming salamat, no? Parang, parang kakasimula, parang kaka-shoutout lang natin sa kanila, Tutor Erwin. At ngayon ay nagpapaalam na tayo sa kanila. So, ito po ang aming feedback form. Malugod po kaming tumatanggap, or masaya po kaming malaman kung ano po ang feedback nyo sa aming session. At para alam naman po namin kung saan po kami mag-i-improve, at pati mga comments nyo, welcome na welcome din po sa feedback form yon. At nakakarating po yan sa amin. Maraming salamat po. Ayan. Ulit, inanyayahan namin po kayo tuwing Biyernes ng alas 4:40 ng hapon hanggang 5:20 ng hapon. Yes. Ay gawin nyo ng habit ng panonood ng Itulay online tutorial for pre-calculus. Ganun din, meron tayong mga iba't ibang subjects din dito sa DepEd Itulay. At after po nito, yan, minamadali na po kami ng aming director dahil
overtime na uli ng ilang minuto. Kaya Ayan. magpapaalam na po kami. At ang susunod po sa amin ay ang Travel Earn ni Tutor Jester and Tutor Avil. Tutor Avil. Yan, Ayan. 5:20. So, maraming salamat sa pagsama. Muli kita-kits tayo sa susunod na Friday, 4:40 to 5:20 p.m. Thank you. Bye-bye. Merry Christmas in advance.